yung facility na 8.5 billion lang ang halaga. Bago, tinransfer sa atin. That is a BTS scheme na dapat po ay nag-undergo ng public bidding pero nailusot po nila yon. Opo. At ngayon, attorney, dahil nga pinakukulong yung mga kritiko, yung paano sila magsisiwalat ng mga korupsyon sa ating pamahalaan kung ganito po ang trato o doon sa mga talagang gusto talagang tapusin itong korupsyon sa ating bansa. Well, walang maniniwala sa kanila, Ina. Anong tingin mo from the point of view ng kabataan? Yung mga kabataan pa naniniwala na honest to goodness na they want to stop corruption under this administration? Nako, yan ang mahirap. Napatan nating mangialam, ano? Dahil dito po talaga nakasalalay ang ating future. Ako, naniniwala pa rin ako na ang mga kabataang Pilipino ang pag-asa ng ating bayan. Kaya naman kailangan natin talagang tutukan kung ano talaga ang nangyayari sa gobyerno ngayon. Dahil, grabe, hindi lang po pondo ng bayan ang ninanakaw nila sa atin, kundi pati kinabukasan nating mga kabataan at ng mga anak po ninyong lahat. Kaya talagang at nang malaman natin kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa ngayon. At nakakalungkot, attorney, nakakalungkot, Sir Jade, na ganito po ang nangyayari ngayon. Yan yung estado, attorney. Tunay na estado ng ating bansa. Baha pa rin. Baha pa rin. At bukod sa baha, yung issue naman yan ay alam na natin. Yung mga pangako po, hindi tinutupad. Sa edukasyon na lamang, yung last budget, anong ginawa? Panlilin lang. Ayon sa ating saligang batas, ang edukasyon ang dapat mayroong pinakamalaking budget in any General Appropriations Act. Ano pong ginawa nila ng mga nakaraang taon? 23, 24, 25? Ginawa po nilang ang DPWH ang pinakamalaki. At nagsinungaling pa, pinalusot pa nila. Alam niyo yung ginawa nila? Para mukhang mas malaki ang budget ng edukasyon, yun pong budget ng PNPA, yung Philippine National Police Academy. Ikinarga nila sa dapat yun sa DILG. Yung budget ng PNA, kinarga nila sa edukasyon din. Dapat yun sa yung DND o Department of National Defense para lamang linlangin ang mga Pilipino na malaki ang budget ng edukasyon. Pero kung susuriin po ninyo, at kaya nga po kami nagdemanda ni na dating Speaker Bebot Alvarez, na Jimmy Bondoc, ng CCW, sa Ombudsman, ay dahil po sa paglabag ng constitutional provision na ito. Nagnakaw na mga teachers para sa ating edukasyon. Opo. So, may problema talaga tayo sa sektor ng edukasyon. Kulang yung mga silid-aralan. Sobrang kulang. Yun ang state of the Lumobo Yun pa, ang state of the nation. lumobo pa po sa mahigit 166,000 ng shortage ng ating classrooms. Dahil nung nakaraang SONA, ipinangako ni BBM na siya ay magpapatayo ng 44,000 classrooms. Ito ba ay Hindi, syempre. Hindi, Pero, of course. pero sana hindi mo na ginamit yung word na shortage, parang tinatamaan ako. Ay, sorry na, Atty. Kaya nga nakatingin ako sa'yo kanina, di ba? Oo. Opo. Pero paano natin matatawag na bagong Pilipinas? Ito, kung ganito po, yung Bago talaga. Bagong-bago na ngayon. Kasi, unang-una, ngayon lang nangyari na nabago na. Yung mga nag-iimbestiga, sila ang inimbestigahan at kinulong. Okay. Number 2, bagong-bago na rin. Yung mga nagnanakaw, sila ang ginagantimpalahan. Sila ang binibigay ng mga poder sa gobyerno. Number 3, bagong-bago na talaga. At sapagkat yung mga pangako nila na hindi natutupad, pinalalabas nila na natupad. Lalong-lalo na yung the famous at 20 pesos na bigas. Ay, di ba? Yung ba nasaan? Kahit na anong gawin nila, ang ginagawa lamang nila na pagpapalusot at ito ang pamahalang ito ay puro palusot. Sinasubsidize nila ngayon para magmukhang mura. Pero ang nagbabayad din, tayo rin. Bibili ka ng 20 pesos na bigas, galing din naman sa buwis mo, yung pinagsasubsidize. At ngayon po, ang nangyari, record
sa history ng Pilipinas na pinakamalakas mag-angkat ng bigas sa ating buong kasaysayan. So, yun lamang po, very basic. Kaya kasamang Admar, Manang Jade, Ina, Jade, sorry, oo. Nagagalit kasi ako, kaya nagkamali ako. Hindi ba na nga nung iba yung lyrics ng bayan ko eh. Di ba? Dapat yun, ang bayan kong Pilipinas. Lupiin ng gintot, bulaklak. Ginawa nilang ang bayan kong Pilipinas, lupain ng mahal na bigas. Oh my gosh. Umaabot pa po ng 60 pesos isang kilo eh. Dahil nagiging dependent po tayo sa import galing sa Thailand and Vietnam. Kasi hindi po ganun kalakas yung local produce natin. Dahil Walang nga, suporta eh. walang suporta sa ating mga farmers. Kaya nakakalungkot. Opo, at doon sa, since na pag-uusapan natin yung presyohan, yung nangako yung administrasyon noon na papanatilihing mababa ang inflation at palalawakin ang access sa kuryente. Naku. 1 million households na may solar energy access. Yan po yung ibinida po ng administrasyong Marcos. Pero ano nangyari, attorney? Walang nangyari. Unang-una, yung solar project ni Congressman Leviste, hinaras pa. Sinabi pang may anomalya kahit wala. Bakit? Sapagkat kritiko ng pamahalaan si Congressman Leviste. Yun lang ang reason yan eh. Pero yung project mismo ni Congressman Leviste, 3 weeks ago lang yata, doon sa Pampanga, ay pinasinayahan ng Pangulo. Yun yung mismong project na sinasabi nilang nagbenta daw ng franchise, iimbestigahan ng ombudsman, pero ayun, ginagamit nila. Pero kailan lang yun? 3 weeks ago. Paano matutupad? Pero ang basic dyan, kasamang Jade, ay yung napakabagal na response ng ating pamahalaan doon sa krisis sa Middle East. Kung saan hinayaan natin tumaas ng tumaas ang mga presyo ng produktong petrolyo. Yan po yung baseline eh. Pag tumaas yan, tataas lahat. Dito. Sa Vietnam, noong nagkaroon ng krisis at nag-spike ang presyo ng mga petroleum products, agad-agad po gumawa sila executive order, nilagyan nila ng price cap. Okay. Number 2, ginawa nilang zero tariff ang pag-angkat ng produktong petrolyo. Number 3, nagpasok agad sila ng subsidy. Dito, kailan lamang naipasa yung batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na mag-suspend ng mga taxes, excise taxes sa Fuel petroleum tax. products. At number 2, sa halip na i-subsidize natin yung mga oil companies, kung saan madali po yan, direct subsidy yan eh. From the government, sa pondo ng gobyerno, pupunta sa mga kumpanya ng langis para yung difference na ang pamahalaan na magpupuno nung pagbiglang pagtaas, ang ginawa pa ay yung AKAP, yung AIX, yung ayuda. Hindi po natin sinasabing masama na mag-ayuda sa ating taong bayan, ngunit very inefficient po yan eh. At ang nangyayari, nagiging prone to corruption kasi milyon-milyong Pilipino bibigyan mo ng ayuda. Yung logistical requirements lang yan, napakalawak. Hindi kaya ng DWSD. Hindi rin kaya ng mga local governments. Ano nangyayari? Kinukupit lang po. Ang dami nagre-reklamo. Hindi daw nila nakukuha yung kanilang ayuda. So, maling-mali po yung response, napakabagal at too late. Ano nangyari? Ang taas ng inflation dahil mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Attorney, Miss Ina, maputol muna kayo. Tanggap na muna tayo ng update dyan sa Commonwealth matapos nga na magkagirian ang tropa ng mga pulis at mga relihista sa ikalimang zona ni BBM. Narito report ni Almar Porzuelo live. Almar, magandang hapon. Jade, Atty. Topacio at Ina, magandang tanghali. Kagaya nga ng nakasanayan ay nagkaroon ng kilos protesta sa kahabaan ng Commonwealth sa mismong araw ng zona ng Pangulo. Ayon kay Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, ang Police Director ng QCPD, 3 lugar ang kanilang binabantayan bunsod ng sabay-sabay na rally. Nagkaroon naman ng girian sa pagitan ng pulis at rallyista sa Philcoa Commonwealth. Ngunit nilinaw ni Police Brigadier General Silvio na walang nasaktan matapos ang insidente. Gusto kasi nilang mag-extend pa dito ng medyo isang lane. Ayaw naman ang ground commander natin, no? Konting girian lang naman, then wala naman nagkasakitan.
Inahayag ng mga otoridad na sila ay nakahanda sakaling magpumilit ang mga rallyista na gawin ang hindi naaayon sa batas. Kasi naka-ready kami. Imagine, 2 fire truck ang nandito at meron tayong mga fire extinguisher na hawak ng mga CDM contingent natin. So, prepared tayo. Merong Bureau of Fire, merong Bureau of Jail. Kung sakaling maging unruly sila, hindi sila sumunod sa usapan, may gagawin din na commensurate yung ating kapulisan. Samantala, sinabi naman ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. na wala pang namomonitor ang PNP na anumang seryosong banta sa seguridad na may kaugnayan sa SONA ngayong taon. Tiniyak niyan sa publiko na nananatiling alerto o naka-alerto ang pulisya at nakahandang tumugon sa anumang maaring umusbong na sitwasyon. Kapatid Jade at Attorney Topacio at Ina ang pinakahuling update dito sa Commonwealth sa Quezon City para sa Diyos sa Pilipinas Pumahal Almar Forzuelo. Para sa Diyos sa Pilipinas Pumahal Almar Forzuelo, kapatid mo sa Balita at Serbisyo. Maraming salamat, Almar Forzuelo, live mula dyan sa Commonwealth kung saan nga